Ipinresenta sa naging press conference ngayong araw ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senadora Amy Marcos ang preliminary report na kanilang nabuo mula nga sa kanilang naging unang hearing ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naturang report, ipinunto ng senadora na may tatlong bagay silang nalaman at una na nga rito ay walang legal na obligasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court para i-turn over si Duterte. Ang pangalawa naman ay napagdesisyonan ng gobyerno na tulungan ang ICC sa pag-aresto, bagamat kamakailan ay itinanggi naman ng mga gabinete ng Pangulo ang pagsasagawa nito. Para sa ikatlo, iginiit ng senadora na mayroong naging paglabag sa karapatan ng dating Pangulo. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former President in Villamor Air Base contrary to RA 7438. Samantala, binigyan din ng senadora na hindi niya intensyon maging anti-administration ang kanyang pagdinig at hindi rin daw niya ito sinimulan para mangampanya. Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin, yung apelyido ko nakakasindak. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Sa kasulukuyan, hindi pa raw masabi ni Marcos kung magkakaroon pa sila ng ikalawang pagdinig tungkol dito dahil patuloy pa rin sila sa paghahanap ng mga testigo at maging resource speaker. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.